Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang mga napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Helen Santos. Sabi niya, Ma'am Dries, napakasaya ko, pinagsigawan na ni Kim na sinong talaga ang nasa puso niya. Masaya ng lahat ang mga seniors na sinabi na ni Kim kung sino ang laman ng puso niya. Kaya kayo mga bashers, tumigil na kayo sa kakasira kina Kim at Pao. Miski naman hindi nila aminin, alam namin na sila na. Kaya masayang buong mundo na totoo talaga ang pagmamahala ni Kim at Paolo. Sinigaw na ni Kim, wala na, tapos na ang laban. Sila na talaga. Siguro kasala na naman ang ilalabas ni Paolo at Kim. Nako, maraming salamat sa komento, Ginang Helen Santos. So tama po kayo, unti-unti na pong inilalabas at inaamin ni Kim and Paolo Avellino kung anong meron po sa kanila, 'di ba? And syempre nakikita naman natin sa galaw nilang dalawa yung katotohanan sa kanila, 'di ba? Hindi man po nila maamin pero pinapakita naman po nila. Ito yung private pero hindi secret, 'di ba? Pribado sila pero hindi po nila sinisikreto kung ano man po ang meron sa kanilang dalawa, hindi po ba? And sa nakikita nating yon, tayo ay kontento na mga kakimpaw. Kaya sa mga naglalabasan pa pong nega, siguro hindi na po dapat tayo magpa-apekto pa dito kasi may stress lang tayo, problema lang tayo, tapos malulungkot lang. Alam naman natin at nakikita natin kung anong meron sa kanila. Doon na lang tayo magbase. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Helen Santos. God bless po at mag-iingat kayo lagi. At ang next comment naman, mula po kay Ginang Rosemary Diano. Sabi niya, nakakalungkot lang sa ibang fans na weak na sila, masyadong solid Kim Pao. Hindi pa ba kayo happy sa pinakita nila? Parang confirm nga yun eh. Kinuha pa ni Pao ang kamay ni Kim. Ako gusto ko hindi pa sila amin kasi mawawala na ang excitement sa tambalan nila. Kasi pag alam mo na sila na, sasabihin mo, syempre, magjowa yan eh, sweet talaga sila. Hindi na bago sa kanila yan. At mawala na yung thrill sa tambalan nila. Mas maganda yung ganun lang. Mas mabuti private na lang. Sa OG Diaz na balita, may kasama sila at nagtanong kung totoong nag-live-in na ba daw si Paolo at si Kim kasi madalas daw tong dalawang nakikita sa isang kondo. Bakit pumupunta sa kondo ang dalawa kung hindi sila? Maraming salamat po sa komento, Ginang Rosemary Diano. Yes, agree po ako sa inyong naging komento na mawawala po yung excitement sa tambalan nila, yung chemistry, once na umami na sila kasi syempre, magiging panatag na po ang lahat. So, mabuti na yung ganitong setup ni Kim and Paula Avellino, 'di ba? Private pero hindi naman secret dahil nakikita natin sa kanilang mga galaw kung ano talaga yung meron sa kanila, 'di ba? And tungkol naman po sa naging update ni OG Diaz tungkol sa nagtanong kung totoong nagli-live-in na daw ba si Kim and Paula Avellino dahil nakikita di umano sa isang kondo, baka bumibisita lang yon mga kakimpaw. Alam naman natin si Paolo or si Kim Chu, di ba, lagi po silang connected para bang hindi po kompleto ang araw pag hindi sila magkasama. Pero good news yun ha, kung may katotohanan man nga po na magkasama sila sa isang kondo, 'di ba? Hindi na naman po yun bago, 'di ba? Lalo na kung magjowa or may relasyon sa isa't isa, hindi na po yan bago. Parang normal na lang yan ngayon mga kakimpaw. And syempre, nasa tamang edad na si Kim and Paolo Avellino, mga kakimpaw. Malapit na silang mag-40. Kaya kung ano man po ang desisyon nila, magsama sila, mag-live-in sila, valid yan. Okay na okay lang yan. Ang masama doon or ang hindi valid doon ay kung may asawa. 'Di ba? Yun po ang hindi valid, mga kakimpaw. Pero kung ganito kay Kim and Paolo Avellino,
Wala yan. Okay lang yan mga kakimpaw. And sana nga totoo itong inyong sinabi, Ginang Rosemary Diano. Dahil for sure, magiging masaya na naman ang mga Kimpaw fans sa napakagandang balita na yan ngayong araw. So maraming salamat sa komento, Ginang Rosemary Diano. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Friday. At dahil Friday nga po, meron na naman tayong mapapanood mamaya, abangan ang The Alibay episode 11 and 12 mamayang 6 p.m. po yan mga kakimpaw. For sure, marami na naman po ang matutuwa dito. May maiiyak, mixed emotion na naman habang nanonood ng The Alibay. So sabi nga dito ng One Publicity PH, new episode Friday, 11 and 12, the number 1 series on Prime Video. The Alibay drop tonight at 6 p.m. So alas 6 pa ito ilalabas mga kimpaw, pero syempre, tapusin nyo na po ng maaga yung inyong mga gawain para makapanood kayo ng on time ng The Alibay. Samantalang ipiplex ko na lang din sa inyo mga kakimpaw itong napakagandang outfit ni Chinita Princess. Ang ganda niya dito mga kakimpaw, no? Ang hilig niya rin talaga sa mga flowers na dress or outfitan. Kasi bagay na bagay naman sa kanya yan kasi Princess Chinita nga siya, and kahit ano naman isuot sa kanya, bagay at kayang-kaya niya pong dalhin. Sabi nga po ng Kimpaw Couple Forever, nako Paolo Avellino, sa'yo lahat ito, ano feeling na meron kang sariling living doll? Kaya pala hindi ka namin masisi kasi always mo gusto siyang titigan. Balang araw, sisigaw naming asawa ni Paolo Avellino. So hindi po talaga nakakapagtaka mga kakimpaw. Lahat ng lalaki po pwedeng ma-inlove kay Chinita Princess. Hindi dahil sa physical na anyo, kundi sa taglay po niya na kabaitan at busilak na puso. Ganyan po kasi si Chinita Princess. Para sa kanya, ang physical na anyo or appearance, nagbabago yan, na luluma, and syempre, na wawala din yan sa katagalan kasi tumatanda po tayo. Pero ang napakagandang ugali, napakagandang attitude na pinapamalas natin sa mga taong nakakasalamuhan natin at nasa paligid natin, hindi po tayo makakalimutan yan. Maalala nila tayo sa napakabuting puso natin, magandang ugali at magandang pakikitungo natin sa kanila. Yun po talaga yung nagtatagal. Pero yung physical na anyo mga kakimpaw, lahat nagbabago yan. Kaya sinong hindi madedevelop kay Chinita Princess? Halos lahat nasa kanya na mga kakimpaw. Maalaga, mabait, down to earth, diba? Lahat na mga kakimpaw, hindi ko na kailangang isa-isahin. Basta yun yung naging dahilan para po ma-inlove at mahumaling ng sobra at ma-inlove si Paolo kay Chinita Princess. So, anong say nyo dito mga kakimpaw? Please comment down below, and syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.